Yan. Okay na yan. Double drop, isang pin light, isang para sa pendant ng peninsula. Dito. Ito din. Tatlong drop dito. Isa para sa peninsula na gitna. Yung isa sa taas na butas na yon, papunta naman dun sa isang drop ng ilaw sa peninsula. At ito, para sa pin light yung part na to. Ayan. So, ganyan lang mga layout na hindi masyadong magastos sa junction box. Dito ka na sa part na to. So, mag-double drop na lang tayo to dito. Double drop. Isa. Pagdating dito, double drop. Dito ka banda. Sa may yung katapat na yon ng full box mo dito sa part na to. Hoy, hindi ayos yung ano mo. Pagtayo, wag yan, wag ganyan. Dito ka. Yan, op. Iayos mo yung ano. Tungtungan nito. Mahirap yan kapag bumaligtad. Mabuti kung hindi mukha ang ma-damage. Wala pa namang kapalit yung mukha mo. Ano na sa taleke? Masarap. Yan lang. Bagay nga lang. Dito ka sa part na to. O yan. Idikit mo lang yan dyan. Itali mo. Mag-offset ka mula dito. Mag-offset ka. Tapos dyan box. Nakatayo siya. Nakaganito pa rin. Nakapataob pa rin. Tapos magtali ka dito para hindi mahulog o hindi lalay-lay siya. Offset mo papunta doon. Yan, mag-offset ka muna dyan. Yan ka maglagay ng GI. Ilutin mo na lang. Sige. Sukatin mo muna doon. Pag mababaw, dagdagan mo na lang dito. Dagdagan mo diyan. Maliit lang dito sa part na to. Wag mo nang dadalhin yung ano doon. Apoy sa gitna. Yan sa dulo lang. Diba? Wala nang latag-latag sa sahig yan. Ganyan si Walter pag nag-offset. Sige, sukat mo na yan doon. Yan. Okay na. Pasok na sa banga yan. Dito lang banda sa kilikili ha. Yan o. Diyan yung adapter mo. Okay na. Yan. Lagarian mo na. Pwede na yan. Doon ka na lang magputol mamaya. Lagarian yan. Matatago natin yan. Time check. 11:10 ng umaga. Naka-isang oras na si Walter. Naka-isang oras na layout. Yan, putulan mo na dun sa kabila. Salpak mo na. Huwag mo dapat maiusog mo yan. Maluwag naman yan siguro, no? Pagkatali mo kasi dapat yan magagalaw mo siya para isalpak doon. Anong kailangan mo? Sige, yan. Yan na. Tupid na yan.
Sige, pag nag-final tayo niyan, maayos din yan. Okay, papunta na tayo dun. Share natin yung kaalaman mo sa pag mga diskarte ng ganito ng wall angle. Wall angle, may mga tupi. Masipag yan. Wala kang asawa yan. Lubis pa. Yan ay ilalagay niya dun sa corner. Diretso lang, kunin mo yung sentro nito. Yan, tapos yung ilalim niyan, kunin mo rin. Gano'ng kalapad. Bigitan mo muna para skulado. Gano'n siya kalapad, ganun mo lang siya. Para makuha yung 45 niya. Kunin mo yung dulo, kasi parang dito na dito na. Pag kinuha ang dulo, matatapon na yan. Ano yan? Wala pa. Pantay na yan, pantay. Parang pantay yung naka-45 siya. Saka mo yung sagugupitin. Yun ang gupit. Talagang rope master ito. Ano lang, rope. Ginagamit. Lang, hindi ko master, marunong lang. Ginagamit niya yan sa pag ano yun. Humble pa. Pagbubong eh, no? Humble. Yun na yun, no? Yun na yun. Yun lang, tumabi. Pumalpak tayo rin ah. Hindi kasi nag-ano mo. Sa ano yung sagot. Oo. Dati. Yan nilalagay. Sakto na pa yan. 45 yan. Kaso, hindi 45 yung... Poste. Kailangan. Ay, gagawa ka ng 45 na, no? Ako pala tadahan yan. Kaya na yan kasi pwede mo sa hilahin para umaraya sila. Ano? Kanto na yan. Ano pala yun? Gayon Pala. pala. Pag yan. Minikos-mikos lang minsan yan. Yan yan. Tapos, tunin mo hanapis. Minigos-mekos. Tunin mo naman yung ano ito. Yan yung pantay. Kapantayan ng poste. Saka naman babaliin yan mamaya. Palabas naman ito. Shout out sa rope master. Rope master. Pagsisiling yung ginawa, rope master yung pinag ano. Galing pa yung ano lang roping na. Ayan guys, kasi sila nag-ano din sila eh. Bububong din sila. Kaya nga, yan. Ang dami nilang skills. Daming alam. At anong klaseng butas? Natatapatan nila yan. Daming alam. Yan o. O, di ba? Sunod, pwede na maging ano to. YouTuber din. Pwede. Laptop na YouTuber. Mag-tractor na YouTuber. Yung mga diskarte kung paano Kamay ka na. ginagawa yung 45. Kamay video mo na. Yak. Iyon o. Sa kanya gugupitin. Hawakan mo. Yan. Hindi gumalaw ba? Hindi ba pumalag? Tingnan natin yung nililayout ni Walter Manito. Yan. Okay na yan. Double drop, isang pin light, isang para sa pendant ng peninsula. Dito. Ito din. Tatlong drop dito. Isa para sa peninsula na gitna. Yung isa sa taas na butas na yon, papunta naman dun sa isang drop ng ilaw sa peninsula. At ito, para sa pin light yung part na to. Ayan. So, ganyan lang mga layout na hindi masyadong magastos sa junction box. Kasi pag naglagay pa tayo panibagong junction box doon, tatlo pa yon, plus tubo pa, medyo magastos na tayo sa materialis. Sobrang na materialis. Pag sobra na sa materialis, sabi ni Insan, ay sobrang sipag na. Sobrang nasipag yan. So dito, yung para sa isang ceiling fan na may kasamang ilaw dito sa gitna na to. Dito na yan. Sa part na to. Halos katapat lang nito yan. So tingnan natin sa plano. May isa bang box yan? Ayan o.
Hindi sila halos magkalayo nun. Sa isang box dito. Ay, sa ceiling fan. Fan. Doon siya kukuha. Diyan na siya dadaan. So dito lang yan, banda sa part na to. So, yan. Pagkatapos niyan, pwede na tayong mananghalian kasi ang oras ay 11:35. 11:45. Ayun. Set ka muna at maglagay ng para sa yung pagtatalian. Ay, offset. Kala ko dito na ako kunin. Hindi, huwag kang kumuha dyan kasi baka sumikip yung wire natin. Dito na, sa gitna. Dito ka kumuha. Yan, maglalagay ka na lang ng ano dyan, no? Pagtatalian mo. Sobra na sipag yan, insan. Dito ka magtali, banda, oh. Tornado na yan. Ito. Dito, ano. Dito ka maglagay ng pagtatalian mo. Dito. Sige, lagay ka muna ng pagtatalian. Ha? Pupunta ka doon. Doon mo kukuhain yan eh. Diretso ka doon. Diretso mo doon. Mag-offset ka mamaya. I-offset mo muna yan mamaya. And guys, sakto. Alas 12 na. Isang box na lang ito ilalagay ni Walter dito. Yan, para na yan sa ating gitnang ilaw at yung fan. Tapos mamaya yung papunta na lang dito. Kulang sa part na yun doon. Tapos papuntang switch na at yung para sa outlet naman namin mamaya, yun naman ang aming layout. So doon ang danon sa gilid na yun, mag-elbow ako doon. Puntang panel board. Ayan guys, sa launa na ng hapon, presume na natin. Ginamit na ni Walter yung pipe cutter nila, oh. Nakihiram lang pala. Parang pantubiro sa tubiro pa rin. So dito na tayo. Bali ano na yan, 3 box. So dito sila alin, gitna, dulo. Then pagkatapos niyan, isunod na namin yung sa outlet. Home run ng outlet. Papunta dito, tapos ilagay namin mamaya yung sa switch bank. And guys, time check, 1:48 ng hapon. Bali natapos na ni Walter layout yung ating mga junction box dito para sa ating mga ilaw. Ayan o. Yan. Tapos na guys. At ang susunod namin na gagawin dyan ay maglalagay naman kami ng stopper para sa switch. Bali ang switch natin dito, 2 tugang at 1 trigang. Kaya ang ating utility box na ilalagay dyan ay 3 piraso. 2 PVC na 1/2 ang ating itatayo dyan, papunta dito. Bali mag-elbow tayo, pababa sa ating switch mula dito. Sa square box, 2 na PVC 1/2. So bali maglalagay lang tayo ng end wheel dyan para hindi sumikip yung ating wire kapag nag-wiring na papunta sa ating utility box para sa mga switch. Okay, so piniprepare na ni Walter yung ating gagamiting stopper. So metal paring lang ang ating gagamitin, kagaya ng ating ginagawa sa ibang site, at ilalagay lang natin yung ating utility box sa baba. Ito, tutungtong lang natin to sa metal paring, bubutasan natin to at ibubutas din natin dun sa metal paring at iba-blind rivets natin gamit ang riveter at blind rivets. So yun guys, ang diskarte ni Walter. Ayan na. Usok mo dyan kasi mahaba dito. Ayan. So lagyan ng tanda. Tapos anong gagawin mo dyan? Hiwain. Tapos babaliin. Babaliin niya pataas guys at doon siya mag-rivet sa taas. Okay. Sige, payag. So ang ano naman yan guys, pag nalagyan natin ng wall kabilaan, pag umipit yung ating mga
devices, yung kanina nilang plate sa dingding. Pag nalagyan ng screw yan, wala nang kawala yan. Okay na yan. Babaliin mo naman yan, di ba? Wala nang kawala. Ayan. Huwag mo lang tanggalin yan. Sige. Pwede rin. Para malinis. Mga masugat pa tayo. Oo. Tapos, kabila muna. Parang si ano eh. Basta na bali. So, ang gagawin ni Walter, bubutasan muna. Ayan, dyan yung ating tanda. Ayan o. Lagyan muna natin ng Lapis. utility box. Pero iinit pa rin yan. Oh. Hindi. Sabay siya? O sa bagay, ano yan? Parang ano lang to eh, parang bawas init. Ilagay mo muna to kasi mahirapan ka mamaya maglagay nung lock kapag may utility box na yan. Kasi Higit siya. yung utility box natin, dito lang natin nilalagay yan. Isa, dalawa, tatlo. Hindi, mahirapan ka magbarina yan mamaya. Ito na may Yan no? Ayun. Dali. Sige. Saan pala? Butasan mo muna yan. Kahit tag-iisa lang, kabilaan. Butasin mo na. Ito. I-flex nga pala natin yung ating tubero na latiro na mason. Hindi ba bayaro? Akala na nila yun. Niluto. Niluto! Sinabay para kabila. natin maluto. Yun o. Yun o. Walang tulo. Dulo. Wala. Yun. Okay, dali mo na din eh. Yata yung mga charger. Oo. Hindi na i-play guys. Hindi ko na i-play yung pagsukat kanina ah. Lang. Binarena na agad. Op, gandahan. Tapos, ilagay. Tama ba? Sa'yo? Kasi gumagaiba. Hindi ba height yan? Okay. Sakto? Sakto. Para malita. Malit bang butas? Isa mo to. Pasok mo muna. Ay, ito. Hindi na siya. Takya mo yan. Kasi inilip ko ito. Okay. Yan ba? Yan. Yan. So, pagaliktad. Baligtarin mo. Baligtad. Okay. Kabila. Anong size ng blind rivets mo? 516? 316. 354 daw eh. Ha? 354. 354?
wala kayong coupling, itong hub, pwede nyo gamitin para pang coupling. Depende lang sa brand ng PVC kasi may mga brand ng PVC na mas maiksi yung kanilang hub. Ito, yung brand na ito mahaba. Yan, gamitin natin dito yan. So, ibangga lang natin dito. Tapos, dito, sukat. At, lalagariin na natin. Ilagari. Coupling na siya. At, isukat. Kung sakto. Pag hindi sakto yan guys, ay babawasan natin. O kaya, Sakto naman eh. okay na. So, Lalagyan na tayo ng ano. okay. Tapos yan, isa pa. Okay na guys, nailagay na natin yung dalawang PVC natin para pagdaanan ng ating mga return switch ng itong ating mga ilaw dito. Tapos dito, maglalagay naman isang PVC, pailbuhin yan papunta dito kasi nandito yung ating panel board. So final na panel board natin dyan guys, lahat-lahat yan, yung dating panel board at yung bago ay pag-isahin natin ng location. So bali isang panel board na lang yun guys. Tapos, magbawax kami doon sa isang tubo na yon, dito banda, sa part na to. Tapos, lagay natin yung isang PVC na yon, elbow, papunta dito. Papunta dyan. Okay, Tar, sige. Ha? Oh? Pwede. I-adapter mo na lang kasi, ano lang naman yan, 5 wire. Dalawang circuito na 3.5 lang naman yan. Asya na. Walo nga kasi gan. Grabe ka, 8. Time check guys, alas 5 ng hapon. Ang aming ginawa ni Walter, yan. So ito, ang
tubo na to na mahaba para sa supply ng condenser sa outdoor unit. Tulad natin, itatagos yan. At itong ating mga para sa lightings at iba pang mga para sa home run ng ating range. Supply ng range natin ay 3.5 mm square lang kasi nga ang pang-igniter lang yung gamit niyan. Ang supply niya, kaya 20 ampere lang yung breaker niyan. Tapos ito ang ating para sa counter. Yan, 3.5 na wire lang din dadaan dyan. Pinagsama natin sa isang box yung kanyang home run. At itong para sa ilaw, yan, pumunta dito. So, pagbalik namin, final na hanger na lang yan ang gagawin namin ni Walter. Yan, ang aming nagawa sa maghapon. Ayun, papunta sa switch. Yan. At ito, para sa home run ng ilaw, itong isa sa kaliwa. Nag-elbow doon. Papunta dito. Para dito sa mga pin light at strip light. At si Walter ay nag-a-adjust pa ng aming utility box kasi ito, magkakaroon siya ng emergency light. Inangat yung isa, tapos binaba yung para sa TV. Yan. Yan, base doon sa ating plano ay yan yung ating naging resulta ng ating layout. So, yun lang muna guys ang kaganapan sa aming gawa dito sa electrical. Ayan, sana abangan nyo pa po yung mga progreso nitong aming munting project.